Sinundo po ako ng stepfather ko po sa may school. Ang nanay ko po hindi sumama. Tapos lasing po yun. So, yung stepfather ko po, sabi niya, kaya lang naman nagkagusto ko sa nanay mo para lang makuha po kita. Yun po yung ayaw ko kasi sinira niya na po yung pamilya ko tapos ano niya pa po ako. Kaya po ako nandito kasi po, nagsumbong po ako sa nanay ko. Hindi po ako pinaghiwalaan. Ang ginawa ko po, ako po yung bata. Kung sabihin may balak yung stepfather mo. Kasi hinalikan niya po ako sa ganito. So, nagsabi po ako sa nanay ko, hindi naman po akong pinansin. Kasi daw po kesyo, malandi daw po ako kasi yung suporta yung nanay ko. So, ibig sabihin lumalabas na parang ang kalaban ninyo, yung nanay ninyo? Opo, hindi po siya naniniwala. Hindi siya naniniwala kahit na sinasabi ninyong ng mga anak? Maling daw po kami. Nakubo ba? Parang tarpol. Nakubo ba ang bahay? Lilit na kubo-kubo. Stop. Tingnan mo, may bata sa bintana, bro. Yan. Puro tarpaulin yung bahay nila. Di ba bata ba yun? Parang bata doon. Oo. Puntahan kaya natin? Tara po. Ha? Puntahan natin? Gets no? Tingnan natin kung anong mga nakatira dyan, mga kababayan. Kumustahin lang natin sila. Saan ang daan? Pwede dito? Ay, may aso. Ito, kanino to? Ito, puro. Pero ganun ang bahay, no? Pakita mo. Hello po, tao po. Ay ate, magtatanong lang. Ayan. Kayo ba nakatira dito? Napansin ko lang, ako si Daddy Frankie. Napansin lang namin kasi yung mga bahay dito. Tingnan nyo yung mga bahay nila, mga kababayan. Ayan, puro tarpaulin, maliliit. Ano to, family compound? Hindi po, ano po, paupahan po. Yan po, ito pong tatlong puso, isinauupahan po nung may-ari. Paupahan itong mga to? Kumbaga po, lupa po yung pinauupahan. Lupa pinapaupahan, tapos Kayo na po bahala ko. kayo na yung gumawa ng bahay. Ano pangalan mo, ma'am? Erica po. Ma'am Erica. Ito naman, inuupahan yung Opo, lupa. inuupahan. Tapos kayo na gumawa ng bahay. Opo, kami Magkano upa sa lupa? na. 1,000 po. Depende po sa laki. Depende sa laki ng gagawin mong bahay. Depende po. Matagal na kayo dito? 1 year na po. May- Palipat-lipat po kasi. Palipat-lipat. Palipat-lipat. Saan kayo dati galing? Ano po, tumira po kami sa Manggahan tsaka sa Mindoro. Kami po mag-asawa pa dito. May asawa ka. Opo. Ilan anak mo? 2. Napadaan lang kami. Ano po sadya niyo po? Pasensya ka na, no? Kami mga charity vlogger. Nag-iikot-ikot lang kami. Naghahanap kami ng mga senior, yung mga mahihirap. Gusto naming abutan ng kaunting tulong. Ako si Daddy Frankie. No? Ilan taong ka na? 22 po. 22. Ilan na anak mo? 2 po. Saan nagtatrabaho asawa mo? Sa DPWH po, ano po siya, Kaminero. Kaminir? Opo, nagagawa po sila ng mga kalsado. Ah, Construction. construction. Okay. Pasok Ilan? po kayo. Sige lang. Dito po may puan po ako. Saan siya pwedeng umupo? Dito na lang po ako kasi nalubog po kasi siya. Tapos dito ka. Ay, dito ako. Papasok talaga tayo. Maliit lang. Ayun, mga kababayan, ano? Yaman din lang po na nakapasok tayo dito at dahil naging agaw pansin yung bahay-bahay nila dito at puro tarpaulin. Si ate, anong pangalan mo ulit ate? Sorry? Erica. Huwag kang matakot sa amin, mga charity vlogger kami. Yun gaya na aking sinabi. Naghanap kami ng matulungan. So, gaano ka nakatagal nakatira dito ate? 1 year. 1 year na. Po kami para dito po tayo Okay lang? Pwede ba may pagkwentuhan sa'yo? Sige. Pasok tayo mga kababayan. Sige po, wag niyo na po. Hindi, okay lang. Kaya yung tsinelas mo nasa labas eh. Tapos ako magpapasok.
Ang cute ng bahay nyo. Ayan. Maliit lang po talaga siya, sir. Pagpasensya niyo. Hindi, okay lang. Ito lang po kasi nakayanan namin. Anong trabaho mo? Ano po ako, nagsa-sideline po akong masahista po. Masahista, therapist. Yes po. Nagpo-post po ako sa Facebook. Pag wala pong mag-comment, wala po akong income. Yun po ay ginagawa ko para makatulong sa asawa ko po. Ay, wala kayong company, yung kumbaga Wala. sa Facebook lang. Home service po. Pero po, nag-aral po kami. Nag-aral ka mag-therapist. So, paano yan? May site ba na nag-aanuhan mo? Ano po, page po siya. Gumawa po ako ng page. Kasama po yung ate ko, ate-atihan ko po. Tapos magpo-post lang po ako sa Facebook, sa mga groups. Pag po, swerte po kapag po marami nagpamasabi. Nakakatulong po siya kasi po may bata pa po ako, nagagatas pa po siya, nagdadaya po. Ay, ilang taon ng bunso mo? Ano po, 1-year-old po siya. So, ano yan? Anytime. Di ba usually yung mga nagpapamasad sa gabi? Yes po, ano po siya, ina-open po namin siya ng alas 10 po ng umaga hanggang last call po namin is alas 10 ng gabi. Usually po talaga po siya ay pang ano po talaga siya, gabi po. Gabi talaga. Kasi po ang trabaho po ng asawa ko sa DPWH po. Kapag po 2 weeks po, kada 2 weeks po ang sahod. Hindi naman po kakayanin kung hihintayin pa po namin yung sahod. Kaya po lahat po ng diskarte, ginagawa ko po. Nandyan po, nagkaroon po ako ng naglalako po ako ng mga banana queue. Dumating po ako sa point niyan. Tapos po, nag-tutor po ako. Tutor ng... Mga bata po. Lahat po yan ginagawa ko po. Kasi po, kung aasahan ko lang po yung asawa ko, kulang po. So, yun po. Kaya, bata pa po kami. Wala po akong aasahan na magulang. Wala din po siyang aasahan. Saan ba ang mga magulang mo? Yung magulang ko po ay hiwalay. Hiwalay sa asawa? Opo, magkahiwalay po sila. Ang tatay ko po ay nasa Manila po. Ang magulang mo? Ang tatay ko po nasa Manila. Ang nanay ko po ay nandyan po sa Perez. Dito po. Dito po sa Perez. So, kumusta naman ang kita sa pagiging therapist mo? Sakto lang po, pwede pang na po siya, pangbili ng bigas, pangbili ng gatas. Dito lang din? Dito lang din. Ano yun? Pag may nag-message sa'yo, may motor o paano? Ano po, nanghihiram lang po kami ng motor kasi hindi pa po namin kayang bumili ng sariling motor. Magkano naman ang... Ano po siya, sa isang araw po, kapag swerte po, meron naman po akong nauuwing 1,000. Pero kinabukasan, Hindi, per customer, per magkano? customer po, ano po siya, 400. Version 2 lang naman po ako dun. Ang nasa akin po dun ay 200 lang po. Kalahati lang po. Bakit? Paano naging hati? Kasi po, may amo po ako. May amo. Yung kalahati ko po, yung hati ko po nun ay malinis na. Yung hati po nung nasa amo ko, yun po yung panggas. Lahat na po ng ano po namin, gagastusin po na. Akala ko sariling company lang. Kasi po di ko po kaya. Kasi po, pag nagsarili po ako, hindi ko rin po kakayanin. Kaya lang po ako pumasok sa ganyan para lang po matulungan yung asawa ko. Hindi ba delikado yun, yung gabi? Sino nag-ahatid sa'yo pag may customer? Asawa ko po, tapos iniiwan ko lang po yun. Nagtutulungan po kasi kayo mag-asawa. Wala po kasi kayo maano sa nanay ko po, pati sa tatay ko, pati sa nanay niya. Kasi kumbaga po, sabi ng mga magulang namin, panindigan po namin ng pag-aasawa po namin. Oo. Opo. So, ikaw nagpapakain ng sa mga tatlo mong kapatid? Dalawa. Ay, dalawa. Opo. Kumbaga po, yung kapatid ko po, nagtatrabaho po sa car wash, 200. Natulong naman po siya, pero ako po talaga lahat nagpapakain. Parang ikaw ang magulang nila. Bakit? Bakit sa'yo? Kasi nga po nagiwalay po, ay ayaw po nila sa sa mga magulang ko. Kasi nung simula po nung nag-aano na po, makwento lang po. Nanay ko po kasi talaga yung nagloko po. Bata pa lang po ako, umuwi na po yung, pag umalis po yung tatay ko, stay in po kasi sa trabaho ng tatay ko. Ako lang po yung nag-iiwan po nagpapaiwan sa akin. Bata pa po ako nun, 9 years old po. Ang mga kapatid ko po ay mga nasa 7, 4, 3, sunod-sunod po yun. Ako po ang nagpapakain, nagpapaligo. Nanay ko po nasa lakwatsa, ganun po. Kumbaga ako lang po yung tumayo sa magulang kumpara po sa nanay ko. Hindi ko po sinasabi sa tatay ko po yun kasi syempre po ang isip ko, pag sinabi ko po maghihiwalay po. So ang nangyari po, ako po nagiging
nanay po. Kaya po ngayon, sakit pa rin po yung mga kapatid ko, umuwi po talaga. Then ano po, isang araw po, dumating po yung araw na nalaman po ng tatay ko na maghihiwalay na kasi sila po. Umamin po yung nanay ko. Magulo po kasi, hindi ko po kasi masabi na iiyak pa rin po ako hanggang ngayon. Yung nanay ko po, inamin niya po kasi nahuli na po siya ni Papa na wala dyan. Ang nangyari po, ako po ang sinisin ng tatay ko. Bakit hindi ko daw agad sinabi? Ang point po kasi, ayoko po maghiwalay mga magulang ko. Yun po, naghiwalay sila, nagkagulo. Hanggang napabarkada po ako kasi hindi ko alam po kung paano ko po sasabihin sa mga kapatid ko yung mga nangyayari po sa akin. Bakit? Ano nangyayari sa inyo? Yung pong hindi po nila kasi bata pa po din nila maiintindihan po na Oo. bakit maghiwalay mga magulang mo namin. Yung nanay ko po, nandun na po sa kabit niya, sa asawa niya po na ngayon. Tapos yung tatay ko, para po nawala na po siya sa sarili na gusto niya lang po mapabalik yung nanay ko. Tapos kami napabayaan na po. Yung mga kapatid ko po, hindi pa po nakukuha ni mama. Yan po, pag-alagala lang din po. Pero po nag-aaral po kami kahit po nagkaganon po yung buhay namin. Agad dumating po na kinuha po kami ni mama, kami mga babae po. Tapos po, mga 2 years po kami magkakasama po. Tapos, dumating po yung high school na po ako. Sinundo po ako ng stepfather ko po sa may school. Ang nanay ko po hindi sumama. Tapos lasing po yun. May kwento ko lang po kasi kaya po ako napunta dito para po maano ko po kung bakit ako napunta dito. Ano po, pinuntahan po ako sa school para sunduin. Tapos po, hindi po pauwi na po kami. Ano niya po ako dyan sa, kung mapapansin niyo po, kung makakapag-ikot po kayo dyan, may open area po dyan. Hininto po ako dyan ng stepfather ko. Tapos po, yung stepfather ko po, sabi niya, kaya lang naman nagkagusto ko sa nanay mo para lang makuha po kita. Yun po yung ayaw ko kasi sinira niya na po yung pamilya ko tapos nakasali niya pa po ako. Kaya po ako nandito kasi po nagsumbong po ako sa nanay ko. Hindi po ako pinagbiwalaan. Ang ginawa ko po, ako May balak yung stepfather mo. kasi po last December 2019 po, ay 18 po, ano po, hinalikan niya po ako sa ganito. So, nagsabi po ako sa nanay ko, hindi naman po akong pinansin. Kasi daw po kesyo, malandi daw po ako kasi kung saan po ako nakakarating. Kasi po ako po yung, gusto ko po lang makawala. Chinat ko po yung asawa ko po ngayon na kunin mo na lang ako dito kaysa naman maano po ako. Magsama na lang po tayo, yun po yun. Eh, hindi po naniniwala nanay ko. May nangyari na po ata sa kapalit ko eh. Dumating na po sa punto, nagpulisan na po sila, nakulong na po. Wala pa rin po, nakawala pa din po. Kawala pa rin. Siya po yung, Hindi sumusuporta yung magulang mo. Opo, kaya po, malaki talaga po ang ko sa nanay ko. Kaya po napunta po kami sa pag-aasawa, nakapunta po ako sa Mindoro. Naranasan ko po, pinag-aral po ako ng kasawa ko ngayon. Pero po sa gabi po, nag-ano po ako, tatrabaho. Sa umaga po, papasok po ako sa school. Hanggang po dumating yung punto na nagkasakit po ako na ospital ako. Wala po yung suporta yung nanay ko. So, ibig sabihin, lumalabas na parang ang kalaban ninyo, yung nanay ninyo? Opo, hindi po siya naniniwala. Hindi siya naniniwala kahit na sinasabi ninyong ng mga anak. Maling daw po kami. Pulis na lang ang ano dyan. Yun nga po. Kung may ebidensya naman. Yun po ang hinahanap, ebidensya. Paano po ako maggagawa ng ebidensya kung yung on the spot po, natutulog po kasi ako nung araw na yun. Tapos po, nagulat po ako, akala ko po kapatid ko po yung humalik po sa hagad, sa pisngi ko. Pagmulat po ng mata ko, yun po, nakita ko po siya. Binigyan niya pa nga po ako ng 100, huwag daw po ako maingay sa nanay ko. Tapos nag-chat po ako kay nanay, sa nanay ko po, hindi ako pinaniwalaan. Tapos ngayon, yung kapatid mo naman, Opo. kasi siya yung nandoon. Opo, siya po. Dapat may- Kaso po, umuwi po ulit siya. Kasi po, syempre po, bata, ibe-brainwash, bibigyan kita ng ganito, bibilang kita ng ganito, iurong mo lang yung ganito. Pag sinasabihan ko naman po yung kapatid ko, hindi po nakikinig sa akin. Kasi nga, Ilang taon yung kapatid mo? ano po ngayon siya, 14 po. Batang-bata pa. Opo. Yun lang po talaga ang problema namin. Tapos dumating po ako sa punto ng, di ba po ang bata po ang inom-inom. Ako po yung taong yun. Uminom po ako. Buti na po ako marip ng 4 na lalaki pa sa kainuman ko po. Eh, wala din po naniniwala sa akin.
Kaya po, nag-asawa na lang po talaga ako kasi yung taong asawa ko po, siya po yung naniniwala sa akin. Lahat po nasumbong po siya. Siya po yung naniniwala sa akin. Kaya po, kaya sinabi ko po sa sarili ko, magbubukod kami ng asawa ko. Pag may mangyari sa anak ko, magsusumbong po sa akin. Ano po, paniniwalaan ko po. Hindi ko rin po iiwanan yung anak ko kasi ganun po yung ginawa sa amin. Buti na lang ho, nandyan yung tatay ko kahit pa paano. Wala man physical na pag-aaraw sa amin. Nandyan po nakasuporta sa amin. Yun lang mo yung sama ng loob ko. Kaya kahit ganito po kalit yung bahay namin, basta po sama-sama kami. Okay. Kaya ako ganito yung buhay ho namin. Kaya ako nag-asawa ng maaga. Pero kahit po mag-asawa ko ako ng maaga, pinagmamalaki ko po sa sarili ko na lahat po ng diskarte kaya kong gawin. Basta akong malinis na diskarte. Yun lang po yung kwento ng buhay ko na yung kinikimkim ko dito. Nakakatok po ako sa bawat bahay na pwede ko ba makitulog. Dumating po ako sa punto na kaya ka po tingin sa akin ng mga nakakilala sa akin. Pariwara pong bata. Pero hindi po nila alam yung mga pinagdadaan ko. Kaya yung mga kapatid ko po na nasa akin, ako po lang yung kinikilala nilang nanay. Yun po yung kwento ko po, sir. Laban lang, no? Opo. Yun lang po iniisip ko, kaya po dadating po. Hindi ka pababayaan ni God. Opo, yun lang din po. Yung kausap ko lagi si Lord. Sabi, Lord, kayo na po bahala sa akin. Oo. Lagi mong isang gunian lahat at sasabihin mo lang, bahala ka na sa akin, Lord, basta wag mo pababayaan para sa pamilya ko. Yun, ano. Napakahirap lang naman na isipin mga kababayan na ang mga magulang sana natin ang unang-unang tutulong pag nagkakaroon tayo ng problema. Kaya mga kababayan, pakaingatan natin yung pamilya natin at hanggat maaari talaga huwag maghihiwalay. Kasi ito na yung sinasabi nila na pag naghiwalay ang mag-asawa, talagang magsasuffer, magsasacrifice ang mga anak. Lalong-lalo na pagka nakatsyempo pa na ang magiging asawa is hindi maayos, no? So sa ngayon, ang pangalan mo ulit? Erica. Erica, naka-video ito, mapapanood ito ng mga kapatid mo, mapapanood ito ng mga magulang mo. Ano ang mensahe mo sa iyong nanay? Sana po maniwala man lang sila sa amin kahit isang beses. Kasi kami po nakasuporta kami sa kanya. Kaso dapat po yung sa gantong bagay, maniwala ho siya, huwag po siya magbubulag-bulagan. Hindi, wala naman po akong malalim na galit sa kanya. Kung hihingi po siya ng pasensya sa akin, tatanggapin ko po kasi magulang din po ako. Yun lang po. Sa stepfather mo? Sa stepfather ko po, sana po magbago na siya kasi po pag po nagkakagipitan, hindi daw po niya ginawa. Kasi po may anak din po siyang mga babae. Paano po kung yun din po ang ginawa sa mga anak ng babae. Yun lang po kasi. Ilan taon na ba yung stepfather mo? Hindi ko po sure, pero nasa 40 plus na po siya. Bata-bata pa, no? Opo. Yung mga, ang wino-worried ko dito, yung mga kapatid mo na babae Yun po pa. ang sinasabi ng mga tao. Hindi po nakikinig po kasi Hindi sila. nakikinig. Hindi mo pwedeng kunin yung mga kapatid mo. Hindi po kasi may isip na po sila. Sabi po sa korte, hayaan po kung saan sila po kasi po may mga isip po tsaka nasa. So anong mensahe mo dun sa mga kapatid mo? Sana huwag sila matakot pa rin magsabi kung meron mang gawin pa ulit. Kasi nandito lang po talaga ako sa kanila. Lagi kahit po mabunga nga po kasi ako sa mga kapatid ko para lang po mapaayos sila. Yun po. Dito pa rin po ako lagi sa kanila. Kahit po mahirap po ako, kaya ko pa rin po silang pasilungin sa bahay ko. Yun lang. Kahit maliit, no? Kahit maliit, kahit anong itsura ng bahay mga kababayan, ang importante, maayos, malinis, at yung nakatira ay nagkakaintindihan. No? Hindi natin ini-interest yung malaki pero magulo nga, di ba? So ito mga kababayan, kahit tarapal kaya nga po nagkaroon ng interest si Daddy Frankie na kumustahin, pasyalan yung mga taong nakatira dito at ito, may kwento pala si ate na mahirap, no? So ate, mayroon kaming itutulong sa'yo pa baka sakali makatulong sa'yo. Pahingi ako isang sakong bigas, bro. No?
Maraming salamat po. Kasi po mahirap din po bumili ng ganyang isang sakong bigas po. Opo. No. So paano kayo namimili ng bigas dito? Ano lang po, pakilo-kilo. Pakilo-kilo. 5 kilo, 1 kilo. Ano lang pong maabot po ng budget po namin. Magkano na kilo bigas ngayon? Nasa 60 na po ngayon. 60. Paano yung may kuryente kayo dito? Meron po. Paano? Nakakonect po dun Nakikiconnect din. Opo. Erica, no? Erica? Opo. Ayan, Erica. O, ito. Yan. May isang sakong bigas. Sana makatulong, no? At saka, syempre, bibigay ako ng kaunting tulong financial, no? Yan. Salamat po naman. Erica, may 10,000 ako dito. Sana mapaayos mo pa yung pangangailangan sa bahay nyo, no? Sana makatulong. Thank you po, sir. Maraming salamat po. Mm-mm. Hindi ko po inaasahan yung blessing nyo to. Sana po marami pa po kayong matulungan. Hindi po ako maiyak kasi natutuwa po ako, nakapag-share po ako. Parang inspirasyon ka na lang din po sa mga katulad ko po. Salamat po. Basta laban lang. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Bata ka pa. Tama yung mga sinasabi mo, pananaw mo. Huwag kang give up. Huwag kang titigil mangarap. Basta wala kang inaapakang tao. Hanggat kaya mong gumawa lahat ng trabaho na basta pagkakakitaan, gawin mo. Yung pera na bigay ko sa'yo, pag-isipan mo kung paano mo siya palalaguin or paanong gagawin mo. Basta ilagay mo sa maayos. Maraming salamat. Maraming salamat.